Subalit nakikita mo ang hakbangan mo kung nasa dilim ka. Lahat ng karaanan mo'y makikita mo. Sa makatwid, kung ang tao'y nasa liwanag na ng banal na Espiritu, nakikita niya ng lahat ang mabuting gawa ng Ama. Subalit kapag nasa madilim na Espiritu pa siya, walang saysay, walang kabuluhan, anuman ang ipakita ng Ama, sapagkat nananaig pa rin yung kanyang pagkadilim. Walang mabanaag sa mabuti, ang dilim ang nangunguna at nagahari sa kanya. Mga mahal, nawa ang bawat isang nadidimlan, magliwanag at mahawi ang dilim. At ang nasa liwanag na'y patuloy pang tanglawan at magliwanag ang tinanggap na ilawan, mapagningas at mapagningning. Ang may pandinig ay nakarinig. At ito'y magagawa ng isang katauhan kung namatay na nga ang katawan. Hindi para mamatay kang magbalik ka na sa labok, kundi namatay na ang sarili mong layunin, mga hangarin at damdamin. Sapagkat binuhay na ng tinanggap mo na totoong magbibigay sa iyo ng kasiglahan ng pananampalataya, ng katatagan ng pananalig, ng matibay na pag-asa at wagas na pagmamahal. Kaya't ikaw na dating talusira sa kapwa mo, nagiging matibay ka, nagiging matapat ka sa Kanya. Sapagkat nabuhay yung katapatan na yon ng dahil sa kaloob ng Ama, hindi sa kalooban mo mismo, kundi sa sariling gawa niya na binahagi niya sa iyo. Mga mahal, nagbabago ba ang damdamin ng bawat isa sa inyo? Magalak magpuri kayo. Subalit, kung nasusuri nyo ang sarili nyong walang naiiba sa inyong pag-uugali at gawa, magnilay kayo. Baka mahuli ang lahat, sapagkat ang Ama mapagbigay, mapagparaya, subalit may hangganan ang lahat. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. At masusuri ng taong sumasa katauhan niya ay ang paghahari ng Espiritu ng Ama. Ang dating litong-litong isip mo, napapayapa na hindi mo nababatid, bakit na iba ang isipan mo? Na sa dating ikaw, kislot lang, hindi ka na makali. Hilik lang ng kapwa mo, nagngingit-ngit ka na. Nagbulungan lang si Juan at si Pedro, masama na ang isip mo. Kala mo'y ikaw na pinag-uusapan nila. At natitigan ka lang ng kapwa mo na masama ang tingin sapagkat gayon pala mata niya. Nag-isip ka na ng, ba't masama tingin niya sa akin? Subalit, kapag nasa mabuti ka ng paghahari, sino man ang tumitig sa iyo, masama mang tingin niya, wala ka ng pakialam. Sino man ang makita mong magbulungan, wala kang damdaming masakit kailanman. At ano man ang marinig mong masama sa kapwa mo, hindi ka magagalit, mahahabag ka pa. Sapagkat ang gusto mo, ang natutunan mong kabutihan, ay makamtan din nila. Ang naramdaman mong pagmamahal ay damhin din nila. At ang mga pinakita sa iyo ng Ama, minimithi mong makita rin nila. Bawang katotohanan ang sakit tinuturan. Kaya ikaw na dating walang malasakit sa kapwa mo'y nagkaroon ka ng malasakit. Ikaw na dating walang pakialam kundi ang sarili mo lamang ang aliwin at mahalin, nagkaroon ka ng pag-ibig at kaaliwang nasang sa kapwa mo'y ibigay. Ikaw na dating walang inalam kundi mainggit, namatay ang inggit mo. Ikinasisiya mo na ngayon kapag may nakitang kang kapwa mo pinagpapala, nagbabago ang buhay. Sapagkat siyang-siya't tuwang-tuwa ang puso mo kapag nakikita mong may kapwa umaasenso. Subalit ng dating si ikaw, wala kang pakialam kahit na sinong magalit. At kapag may nakita kang nababagong takbo ng buhay ng kapwa, masama ang iyong isip. Kung ano-anong haka-hakang saan kaya nagmula, anong pinagmulan, ba't nagkakandabulol ka pa? Subalit, nang nagbago ang isip mo,
nang makita mo ang kapwa mo, ba, gumaganda ang buhay, ipinapanalangin mo pang patuloy nawang gumanda kanyang buhay. Sapagkat kung nakikita mo naghihirap ang kapwa mo, nahahabag ka na. Samantalang ng dating si ikaw, gusto mo ikaw lang ang pinagpala, ikaw lang ang umasenso, ikaw lang ang makatikim ng sarap ng buhay. Yaon ang katotohanan. Ang ikaw noon ay iniba na ngayon, kaya't naiba ka nga dahil sa binuhay ng Ama sa'yo na pinatay naman ang kung sino ka't ano ka sa dating pagkatao mo. Mga mahal, kay palad nang naging ganito, magalak at magpuri kayo sa Ama. Sapagkat hindi ganang gawa ninyo yaan at di ninyo kayang gawin ito. Subalit ang Amang sumasa katauhan ninyo nang dahil sa kanyang espiritu, lahat ng mabuti layunin niya para sa bawat isa, lahat ng maganda siyang haalal at inaalay niya sa mga anak niya. Sapagkat kung papaano kanya sinusubukan, dinadalisay sa bawat araw upang ikaw'y tumibay at tumatag, ibinibigay naman niya ang katatagan mo upang malasap mo ang kanyang kapangyarihan. Kaya't habang ikaw'y naghihirap sa dinaranas mo, at dinadama mo naman kung sino siya at ano siya sa buhay mo, lalo niyang napapatotohanan, buhay siya sa iyo. Paano mo mapapakita sa kanya ang katapatan mo? Paano mo mapapakilala ang pakikipagtotoo mo? Sa kaduwagan bang ng paglaban mo? Sa pagkatakot mo bang baka mamatay ka o mamatay ang kung sino? Hindi. Kundi sa pananalig mong mabubuhay ang sino mang nakikita mo, palagay mo'y mamamatay. Gagalak ang sa palagay mo'y nalulumbay. Magbabago ang sa palagay mo'y mahirap baguhin, sapagkat siyaon ang pag-asa mo, sapagkat nananalig kang siya'y buhay na makapangyarihan sa lahat, at ang imposible sa iyo'y posible niyang magagawa ito. Yaon ang katotohanan, mga mahal ko, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't ang mga pinagtibay niya sa pakikipagtotohanan ng paglilingkod at pagiging marapat, na iahayag nila ang kanyang kadakilaan, na isisiwalat nila ang kanyang kapangyarihan, sapagkat pinalasap sa kanila at pinakita ang pawang siya'y siya. Sapagkat ang Ama ay buhay sa mga tapat at buhay manampalataya. Kaya nga't maliwanag niyang tinuran, ako'y sa mga buhay, hindi sa mga patay. Sapagkat kung patay ka na, paano ka pa niyang bubuhayin? Kaya't ang patay mong katawan ay wala ng silbihan. Subalit, kung papatayin lang niya ang kanyang damdamin bilang anak kaniya, sa kanyang pagkatao na ibinigay niya sa iyo, at nabuhay ang damdamin niya na inukol niya sa iyo, doon mo malalaman, mababatid na tuwiran. Siya panay masarap, kapiling sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang patungkol sa kabanalan niya at kinauukol ang kabanalan niya, napapabatid niya sa iyo at nagkakamalay ka, kaya hindi mo alam noon, nang makilala mo siya'y natutunan mo man din. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Paano mo ito kakamtan? Kung handa ka na, kakamtin mo ito. Kung patumpik-tumpik at may pag-aalinlangan ka pa, hindi mo pa siya lubos kilala. Kaya dagdagan mo pa, nang sa gayon, malubos ang pagkilala mo at malubos din ang pagpapakita niya sa iyo ng kahiwaga at katotohanan niyang habang may buhay, may pag-asa, may bukas pa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig, muli nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kahabag-habag ang mga nilalang na sa takot nilang mamatay sa kanilang karamdaman, walang pagtitiwala sa mga binabahagi na ng banal na espiritu pang mabatid ang masama at mabuting espiritu. Subalit, ang layo nila'y mabuhay, nalitot na gulumihanan, buhay nila'y hinanap kung saan
at kanino man. Subalit nalimutan, ang totoo, bumubuhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Habang ako po ay hindi natutulog pa kagabi hanggang alas 12:30 yun. At nakikibaka sa pagsubo ko pa. Nanood po ako nung balita ni, ano ang tawag doon kay yung ginagaya ni Jeff? Mike Enriquez. Ako po ay, Diyos ko at Ama ko, talaga pong itinaas ko ang kamay ko at sinabi ko, Diyos ko at Ama ko, patawarin mo po sila. Sapagkat dun sa dakong, hindi ko na po sasabihin kung saan lugar. Ang una po sa pahayag ginawang kwento Kaya talagang napakahirap pong magtiwala. Subalit, makikita man naman yung katotohanan at hindi Una po, nilalakbay nila yung mahal na bireng rebulto ng mahal na biren at yun daw ay miraculous, kumbaga. So, binabahay-bahay. Mayroong isang mag-asawa na magandang samahan, mabait na pamilya, na naakyatan, ganito. Nung una, ano siya, tapos hanggang sa nakakadamat, nakakapaggamot. Bandang huli pinasukan ng masama, yung nanggagamot. Dinukit yung mata ng biyanan. Askin, Diyos ko, sabi ko, Ama ko, paano nangyari ito? Bakit nangyari yun? Kaya po, mahirap talagang magtiwala. Mahirap po sadyang magtiwala. Kaya siguraduhin nyo, kayo po, ibibigay naman po ito ng Ama. Totoo po. Kaya po ako nung una, udyok po sa akin, ibahagi ko sa inyo. Kaya po ako nung una, nag-alinlangan na tumanggap nitong aking misyon na ito. Sapagkat hindi ko kakilala yung nagbibigay sa akin, bagamat nangungusap siya, hindi ko pa siya totoong naaabot at di ko maunawaan. At nandun na nga po yung pumapasok na mga paratang sa iyo, demonyo ka, luka-luka ka. Nagtatalo po ngayon ang aking isip, ang aking damdamin kung ako ay tatanggap at kung ito ba'y sa totoo. Subalit, sadyang pinatotohanan ng Panginoon sa maraming bagay na ako'y humihingi ng mga sinyalis kung talagang siya, ipadama niya sa akin. Kung talagang siya, pakita niya. Kaya sa totoo lang po noon, ayan, at nandyan po yung taga-amin, ayan, siya yung unang pumunta na taga rito noon Sabi ko pa sa kanila ala, hindi po ako nanggagamot, umuwi na kayo, sabi ko. Nung nagpupunta na po sila sa subalit, wala dyan yung unang ginamot. Yun po'y ginamot doon lang muna sa kulungan ng baboy. Dahil pinuntahan niya ako doon, nagpapaligo, ayan, si kapatid. Tinataboy ko po yung umalis Talagang hindi ko pa kayang tanggapin. Bagamat, habang may kaganapang wala pa silang alam na kung saan inaakayang pa ako na yan si Cecilia, nakasakay kami ng owner, yung XLT noon, yung kapatid ko, yung napangasawa, kung saan kami nakakarating. Pagkatapos ay, diyan lang po sa parte ng Pampanga, kung saan masiraan yung aming sasakyan, pinapahintulot niyang doon masira, mayroon pinapapasok sa aking tahanan na sinasabi niya, sulong anak, pasukin mo yan. At kunwari ay makipalikuran, yung palikuran, CR ang ibig sabihin ng Panginoon. At may aabutan ka ito binabalik niya lang po, may aabutan ka ang isang babaeng daw ng bigas at hindi yun nakakalakad.
Doon po ako nagtaka. Paano kung nakausap yun? Sino yun? Sino nangangusap sa akin? Sabi ko, ayoko maluka. Ayoko maluka. Pero sabi ko, bakit totoo sinabi niya? Bakit pagpasok ko nandun nga, babae na yon na nag-aano ng bigas sa bilao. At nakipag-CR sila. Nauna, si Cecilia, si kapatid na Maria, ako yung panghuli. Pasubali ko yun. Patindigin mo Eka at hindi siya titindig. Sasabihin niya, hindi po ako nakakalakad eh. Pinatitindig ko. Ngayon nung sagot niya sa akin ay, hindi ako nakakalakad eh. Siyempre, bata pa po, 43 ako noon. Bata, may edad yung babae. Hindi Eka ako ining nakakalakad eh. Tubaloy po. Pasubali ko, kaya nga pinatitindig kita, batid kundi ka nakakalakad. Sulong Eka, tumindig ka. Di bagat may hinaplos, Cecilia? At bago lumisan sa tahanan na yun, lumalakad yung babae. Eri po, hindi ko po mapigil. Binabahagi niya po, eto po. Ako'y pipikit para maliwanag kung nakikita. Sa madaling salita po, nagtataka ako, hindi ko pa rin maabot. Anong nangyari? Paano namin napalakad yun? Subalit, nandun po yung pangungusap na walang patid. Hindi ko naman nakikita yung nangungusap. At iba yung nararamdaman ko na hindi ko pwedeng ipaliwanag sa inyo kung ano. Sapagkat di nyo maunawaan, hindi nyo nararamdaman. Mararamdaman nyo po ba yung sinasabi ng kapwa nyo kung wala kayong pandamang katulad na sa kanya? Hindi po hanggang sa magtawa lang kayo, kutsain nyo't hamakin nyo, sabihin nyo, luka-luka nung pinagsasasabi mo. Ganun po nangyari bilang isang apo kunching. Sa madaling salita po. Ilang senaryo po itong pinababahagi sa inyo upang patotohanan nyo kung sino nga. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo, kundi sa mga kaganapan. Dumating na nga po yung puntos na andyan na. Pumasok doon sa kulungan si kapatid na Annabel. Ang sabi niya sa akin Ate Concheng, gamutin mo nga yung aking mata. Bakit ka magpapagamot sa akin? Di man ako manggagamot. Sabi ko sa kanya, suplada pa po ako. Ang sagot niya, hindi. May nagsabi Eka sa akin, diyan ako pumunta, gagaling ang mata ko. Sino naman ka ako nagsabi na yun sa iyo? Doon po Eka, doon sa Tarundon. Sabi niya, doon daw, naggagapas daw siya sa Tarundon. Sino ka ako yun? Hindi ko nga Eka kilala Natawa ako. Ang hindi niya alam, sinasabi sa akin. Nagpakita Eka ako sa kanya, anak. Patotohanan ko sa iyong ako nga. Nasaan yung kausap ko? Ba't ka maniniwala agad? Ngayon po, sa kakakulit niya, hindi niya alam, nakikipag-lead na ako. Sulong, paalis mo yung sombrero niya at patitigin mo sa araw. Sabi niya, hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Tinuturo ko na sa iyo, anak. Sulong, alisin niya yung sombrero niya at patitigin mo sa araw, hindi siya nakakatitig. Sige, talaga bang naniniwala ka? Tanggalin mo nga ako sombrero mo, tumitig ka sa araw. Ando po yung araw palubog. Hindi po Eka ako makatitig sa araw kasi Eka. Alam ko Eka. Sino na naman sumagot na yun? Sabi ko. Alam ko. Paano po ako maunawaan? Hindi naman ako ang sumasagot. Tagal gamit lang bibig ko. Siyempre yung mga tao, luka-luka Eka. Luka-luka, ano? Eto na po. Hinipan. Ano Eka? Natititig ko na po sa araw. Sige Eka, susubukan kita, magbalik ka na siyam na araw. Sino yung susubok na yun? Sabi ko, Panginoon, hindi kita kilala at hindi kita nakikita. Nababasa lang kita sa Biblia, hindi pa ako marunong. Nakikinig lang ako, pero hindi ko nainawaan, sabi ko. Eto na po, purihin ang Ama, ilang araw, tumayo ka nga mahal na kapatid. Ikailang araw nung makakita ang mata mo, ang sabi sa kanya, pinakayod mo Eka yung mata mo Kaya Eka, yung isa wala nang nakikita, yung isa nahahawa na. Totoo ba yun?
matapos na naman, paano nangyari yun? Paano ko nalaman? Anak, hindi ikaw ang nakaalam. Ginamit ko lang ang bibig mo. Binuka ko sa kanya. Ay, Diyos ko. Paano ba yun? Ano bang pangyayari yun? Mga mahal, paano ba nangusap sa ilang ang Kristo? Ilan lamang bahagi ang binahagi sa inyo. Sapagkat kung babaybayin lahat ang istorya ng gawain ito, kung bakit may gawain ngayon, hindi kayo makauuwi. Maiinip kayo at siguradong magkakasalang hindi totoo. Nagpunta ka ako dito, magpapagamot lang. Nag-istorya ang kunching-kunching, apo, kunching na yan. Kaya yung tumawag na kunching-kunching, pa-kunching-kunching. Aba, tingnan ko nga, muntik nang mabulag. Ay, nasaan ka siya ngayon? Nasaan siya yun? Kaps po ngayon yun. Bakit? Lumusong siya sa bukid. Si pa-kunching-kunching na hinamak niya. Bandang huli, yung mabubulag niyang mata, si pa-kunching-kunching, yun ang ginamit ni Apo Kunching, ni Apo Kristo. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Bilang isang kunching, hindi maaring magkwento ng karahasan kung bakit gumawa at ano ang nagawa sapagkat hindi siyang gumawa. Wala kayong kamalayan at hindi niya kamalayan ang ginagawa niya. Kaya't ang taong totoo at nakikilala ang espiritu ng katotohanan, alam suriin ang totoo at hindi. At kung nasa banal na espiritu ka, alam mo ang gawa ng banal na espiritu at masamang espiritu. Ano ba ang pagkakaiba? Masama ba isip mo sa kapwa mo? Nasa masamang espiritu ka. Kahit magalit ka, totoo sinasabi ko. Ikaw ba'y mabuti ang iniisip mo sa kapwa mo? Nasa mabuting espiritu ka. Matuwa ka kung gusto mo. Ikaw ba'y masama ang damdamin mo sa kapwa mo? Masamang espiritu na sa'yo. Sapagkat mabuting espiritu ay magandang ibinibigay sa tao. Hindi masama. Ikaw ba'y labag lahat ang mga banal na salitang pinakikinggan mo? Bumabalandra sa puso mo dahil matigas pa ang bato ang hambing sa puso mo. Masamang espiritu na sa'yo. Subalit, nananamnam mo na ba at nararamdaman mo na kung gaano kasindi ang ama mo na ika'y baguhin niya at mahal na mahal ka niya, nasa mabuti ka ng espiritu? Mga mahal, alam mo ang mabuti at masama. Bakit mo gagawin ang masama kung makasasama sa sarili mo? Nung wala ka pang kontrol o pagtitimpi sa sarili mo dahil pagkatao ka pa at hindi mo alam ang dapat mong gawin dahil litong-litok at nagugulumihanan, wala pa sa iyong mabuting espiritu. Subalit, nang ikaw ay pagharian at maramdaman mo, natatakot kang maiba ka sa dating bago ka na. Kaya mahahambing ka sa bagong silang, sapagkat ang sinilang sa iyo ay ang espiritong tinanggap mo. Ngayon, nang isinilang na ang iyong espiritu sa pagkatao mo, tinanggap mo, mimithiin mo pa bang ito ay mamatay? Natulad ng isang sanggol na nawala na hindi ka nakinabang. Hindi ba't mimithiin mong makinabang ka sapagkat alam mong buhay, mabuti ang layon at sa iyo ay makabubuti. Mga mahal, kung tunay na matalino ang tao, susuriin ang gugustuhin niya. Tatantuin ang gagawin niya. Lilimiin ang sasabihin niya. Subalit nang dahil nga pagkatao at wala pang kontrolado sa sarili mo, naroroon ang masamang naghahari sa iyo. Kaya, nabuhay na ba ang bagong espiritu sa iyo? Binuhay na ba ng Ama ang espiritu niya sa iyo? Maiiba ka na ngayon. Kaya, hindi ka na maunawaan ng kapwa mo katulad mo sa dating buhay mo. Dalahira, tsismosa, walang inalam kundi ang kapwa-tao na ikwento, hindi ka maunawaan yan. Kaya't kapag nakipagkwentuhan ka dyan, hindi kayo magkakaintindihan. Subalit kung ikaw ay sa dati at nagbalik na namang muli, tuwang-tuwa ka na, magkakasundo kayo. Yaon ang kaibahan ng totoo at hindi, mga mahal ko. Katotohanan, ilan lamang bahagi ang binahagi ko. Subalit sino ang tatanggap? Hindi bagat ang nagpapakabutit nagnanasang maging mabuti. Subalit yung wala pang pagtungkol at kaukulang pagbabagong ninanasa, baliwala lahat ng istorya ko sapagkat papalagay nyo tao na sa pagkatao si Constancia at pagkataong kwento. Subalit, ano baga ang naiba? At papaano ang iniba sa hindi naiiba? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan
pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa gayon, titigibin ng Ama ng galak ang puso nyo. Paghaharian niya ng maaliwalas, malinis, mapayapa ang pag-iisip nyo. Gagawin niyang patag ang isip at damdamin mo. Ipapahinga niya ang kalooban at isipan mo sa hindi marapat bilang ikay tao nang huwag masagad ang iyong paghihirap ng isip at kalooban. Yaon ang Ama. Gayon ang nasa niya. Ang lahat ng mabuti ang nais niyang ipagkaloob sa bawat anak niya. Subalit, ang isang hindi niya natatanto at ayaw tantuin ng tao kung totoo ba at hindi ang handog kanino man. Walang gagawin sa inyo, kundi wasakin kayo. Yaon ang malaking pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang mabuti nagbubuo ng wasak at ang masama umawasak ng buo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, isa ka bang tagapamagitan ng iyong kapwa na naghahangad na bumuti at bumubuo ng kabutihan? Nasa mabuti kang paghahari ng Espiritu ng Ama. Subalit, ikaw ba ay isang tao na nagiging daan ng hidwa ng kapwa mo? Patawarin ka sapagkat nasa pagkakasala ka nadidinlan kabilang tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang na ibahagi mo, Ama, ang ilang katagat pangungusap sa kanila. Matantunawa nila ang nasa't layon mo bilang ikaw ay mabuti sa lahat. Upang maabot nila ang iyong kalooban, maramdaman nila ang iyong pagmamahal, matanto nila ang iyong layon kung paano ang nasa mo'y bumuti ang lahat ng mga anak mo. Doon kung paano ang paghahari at pangunguna ng iyong Espiritu, mapangibabawa ng kabutihan ang bawat tumanggap na totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya ayon kay San Lucas, at nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi isang babaeng balo. Subalit siya isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo. Walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan ng siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at tumalis. Bakit gayon ang pagtukoy ng isang Hesukristo? Patama nga sa kanila at naramdaman nila yaon. Sapagkat hindi sila totoong naniniwala. Hindi nila nararamdaman. Hindi nila mapaniwalaan ang katotohanan na katulad ng isang Elias na ilang taon na walang tubig. Subalit, sa isang balo pa, doon gumawa ng hiwaga at himala.
Katulad nitong si Eliseo, nandun siya sa sariling bayan. Ang daming may sakit, ang daming may ketong. Ang malayo pang sinaaman, ang siyang gumaling. Bakit? Patotoo lamang na walang propeta na pinagtitiwalaan sa sariling bayan. Paano makagaganap, makatutupad ng kahiwagaan sa dako nila? Walang naniniwala sa mabubuting ginagawa nila. Hindi pinakikinggan ang mga pag-uulat na kabanalan at kabutihan upang magbago sila sapagkat ang pinakikinggan nila ay sarili lamang nila. Ang sinusunod nila ay ang kanila sapagkat ang pananaw sa kanila ay mga tao lamang. Ang palagay nila ay mga taong pakikinggan mo ito, kapwa-tao mo. Sa hindi nila kamalayan, taong katulad nila ang binababaan ng Espiritu ng Ama upang gamitin at mailahad, maayulat ang marapat. O tao, mula sa simula, hindi bumabang bumulusok ang Ama sa gitna ng karamihan at nangusap at nagsabing, maniwala kayo sa akin mga anak, naririto ako Ama ninyo, kundi lahat ng pinahatid niyang mabuting balita, gumamit ng anak niya sa lupa. Patutoong siya'y espiritu ng liwanag at espiritu ng katotohanan. Patutoong siya'y Diyos ng kahiwagaan at makapangyarihan nang magagawa niya hindi magagawa ng tao. Kaya't nagpakilala siya sa tao sa pamamagitan ng kanyang espiritu na hindi makita at maunawa ng tao. Subalit, ang naghahanap ay nakasusumpong, ang dumadamay nakararamdam, at ang nakikinig ay nakarinig nga. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang tao ay pilosopo, lalo't matalino, at may kakayahan, may kapangyarihan, may kayamanan. Sapagkat sa palagay nila, dadaigin pa ba ako nitong hindi nag-aral? Mananaig pa ba itong walang kaalaman sa mundong ito at walang kaalaman sa karunungan ko? At ako'y tuturuan. Ang hindi nabatid ng tao, iba ang tinuturo ng banal na bumaba kaysa sa turong pangtao. Sapagkat kung ang karunungan mo lamang dito sa lupang maghahari sa iyo, hindi mo paroroonan ang kaharian ng Ama. Kaya't ibinaba niya ang paghahari niya upang makilala at matutunan ng tao at mapagharian ng tumanggap at makilala ang kanyang kabutihan, kabanalang ginagawa sa lupa. O tao, hindi pa ba maliwanag ito sa inyo? Kung baga, ang tinapay nakita nyong bilog, sinabi nyo'y bilog. Ang tubig nakita nyong malinaw, subalit di nyo madakot. Yan ang espiritu. Nakikitang maliwanag na mabuti ang gawa, subalit di matanggap nang ayaw magsabuhay sa hindi nakadama. Sapagkat hindi madakot tulad ng tubig o maalpas, nawawala. Yan ang Ama. Ang liwanag niya ay binabahagi sa madla. Ang kapangyarihan niya ay binibigay sa mga anak niya. Subalit hindi mapangahawakan ng mga taong makalupa at makasanlibutan na gawa. Kaya't kailangang mamatay ang iyong katauhan at buhayin ang espiritong taglay upang do'y maghari ang kabanalan at kabutihan, mamatay ang iyong kasamaan. Bilang taong nabuhay at namatay, ang iyong paghahari bilang katawan at nabuhay ang paghahari ng banal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, ang pinagtibay ay di mapaniwalaan matanggap ng marupok na nilalang. Ang nagliwanag ay hindi matanggap ng nadidimlang nilalang. Ang natuto sa kabanalan ay di mawawaan ng taong matalino sa sanlibutan. Maliban, tanggapin niyang siya'y may Diyos Ama na dapat niyang kilalanin at tanggapin sa kanyang buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano mapapatotohanan ng taong magaling sa pangangaral ang kanyang inaral kung hindi niya lalakipan ang gawa? At paano naman niya magagawa kung pinag-aralan niya at naging dalubhasa siya, ngunit sa puso niya ay wala? Kaya nga,
doon pa rin napapatotohanan ng Ama ang nakadamat nakakilala sa Kanya. Nagkaisa damdamin at kalooban nila, kaya't ang nagagawa niyang pagbabagong buhay, kaloob ng Amang tinanggap niya sa Kanyang katauhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ganang pagkatao'y di masasambit ang narinig nyo. Ganang katauhay walang talinong gagawin ito. Ganang pagkatao'y di gagawin sa inyo ito. Ganang pagkatao'y di mag-uulat ng ganito. Ganang hindi nyo nasilayan na kapag ulat ako. Ganang kung nadama nyo'y naramdaman nyo ako. Ganang kung tinanggap nyo'y nagliwanag kayo. At kung napagnilayan nyo, matatanto nyong wika ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At siyaon ang hindi maunawaan kay Constancia. Kapag nangungusap na siya ng kaiba, sino nga bang magbabahagi at magbibigay lakas loob? Hindi bagat ang malakas at ang magbabahagi ng marapat at dapat? Subalit sinong magbibigkas na sasambihitin niyang ako'y ako? Katapang mo naman tao kapag tinularan mong pagwiwika ko. Kaya't maliwanag na binuka lamang ang bibig ng katao ang nagsambit at hindi siya mismo ang nangusap. Tao ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Sa pagtitiwala ni Elias, nakakagawa siya ng hiwaga. Sa pagtanggap niya at paniniwala, nakagawa siya ng mga himala. Sapagkat ang tinanggap niya at naghari sa kanya, siyang nagpagalaw sa katawan niya, siyang nangusap sa bibig niya, at nakilala ng taong tumanggap sa Ama ang pinakilala niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sinong bubuhay sa isang patay? Sinong magpapagaling ng ketongin na walang ginamot kundi sa salita? Linublob sa isang ilog, Jordan. Kinalawkaw ng mga tao. Subalit itong si Eliseo, pinatubog lamang sa salita'y tumanggap na bago ang katawan ng tumanggap at tumalim at sumunod. Sa makatwid, ang salitang makapangyarihan ng Ama na tinanggap ng taong tumanggap sa katauhang ginamit niya, siyang nagpabigay ng mabuti. Siyang nagbigay ng hiwaga. Siyang nakapagpatutol ang hiwaga ang taglay. Mahal na mahal ko kayo. Sulong tao, paano nga baga ang kaganapan? Sino nang napagaling ni Constancia? Wala pa. Subalit sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang katauhan, ilan libo na kayo. May milyon na. Subalit narito baga sila? Yan ang patutuo ko. Ang tao'y may pangangailangan sa akin, subalit hindi ako natanggap at kinilala. Nang makamta nila ang kailangan sa akin, tinalikdan nila ako. Nekkarameneyahanam, sapagkat patutuo, ang tao'y sa kailangan lamang gumugusto, sa magpapatotoong buhay sa kanila, di marapat nilang kamtin nung di nila kikilalanin. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong patuloy na kumikilala at nakadarama. Patuloy na mabuhay ang pandamang binuhay sa inyo at makikilala nyo pa. Ang totoong sa inyo'y nag-aalay ng buhay habang nabubuhay. May paraan at kaparaan ang sa inyo'y gagawin. Maliban na nga lamang, pugtuin ang pininga, wala nang gagawin na ano pa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Oh, sige nga po. Sino ba mangungusap ng mabuti? Sino ba ang nakapangungusap ng gayon? Aba,
Napakasinungaling ko naman po't napakatapang kong tao kapag sinabi kong pinag-aralan ko yon. Baka po ako'y lumubog dito sapagkat mayabang ako. Subalit dahil hindi ko alam ang mga sinabi ko sa inyo, suriin nyo kung sino. Buhay bang Ama! Sumayin nyo ang kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Lumaban ka ba't nakiba ka sa sakit mo? Lupaypay na ang katawan mo. Subalit di sumuko ka. Nang pinalaya kay nagitla ka. Ang hirap na ilang araw at gabi mo, biglang pinasigla. Gawa ng Ama yan, hindi gawa ng tao. At yan ang Ama, gumagawa ng hiwaga dito sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tayo. Kilakad. Buhay nga po ba ang Diyos? Ganyan mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Mamahal, kung minsan gigitlain ka, pakikita sa iyo ang senaryong lupaypay na. Pakikita sa iyo ang senaryong parang hindi na humihinga. Pakikita ang senaryong hirap na. Subalit ang Diyos mo bang pinaglilingkuran ay buhay? At alam mo bang siyang makapangyarihan at bumubuhay? Huwag matigilan ka, huwag manghina ka, labanan mo, ang Diyos mo'y magpapatotoong may magagawa sa iyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat kung dadayain mo ang sarili mo at sinasabi mong naniniwala ka at takot na takot ka naman kung saan dako nagtungo, paano niyang mapapakita ang hiwaga mo na dapat ay nasilayan mo sa gawa niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sadyang hindi lahat ay kakamti ng tao ang gayon, sapagkat hindi lahat ng nilalang ay nadarama ang tuwiran, ang nangusap sa ilang, nangusap sa karagatan, nangusap sa kabundukan, nangusap sa patag. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sige po. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, naku, purihin ang Ama. Mga lagad, naunawaan nyo na ba't kilalang pinaglilingkuran nyo? Mga kaps, damang-dama nyo na ba ang inyong pinaglilingkuran? Mga choir, kilala nyo na ba ang hinahandugan nyo sa mga awitin nyo? IT team, kilala nyo na ba ang pinaglilingkuran nyong totoo? Mga naririto, naramdaman nyo ba ang magpapagaling sa inyo? Ang magpapalaya ng mga tigim ninyong pait sa puso nyo? Kung magkagayon, tanggapin nyo ang kalooban na hahariin ay kalooban nyo upang makilala nyo hiwaga niyang taglay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama